So once again, good morning. Kayo po may masiyas. Amen. Amen. Kailangan tayo maging masiyas sapagkat tayo po ay naglilingkod sa buhay ng Diyos. Kaya sa buhay mo natin ang kailangan, ano naman po yung mga kabigatan, ano po, mga pagsubok, ay ating po laging ilapit po sa ating Panginoon. Ano po, kaya naman sa umaga po ito, ay ating po siya pupurihin, itataas sa ating mga buhay. Amen. Kaya nawa, sa buhay mo natin, na patuloy mo natin mapaglingkuran ng Diyos, ano po, na may katotohanan sa ating mga puso. So ngayon po, buksan po natin ating mga Bible in the book of Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, let us read verse number 21 down to verse number 23. Kagaya po na natin ginagawa, basahin po natin ang sali-salitan. At sa verse number 23, ay sabay-sabay po tayo. Sige po, Matthew chapter 7, verse number 21. Sige po, tayo po lahat. Tayo muna po tayo. Basahin na po tayo ng Bible. Matthew chapter 7 and verse number 21. Basahin po natin. Basahin po sa 21, kayo sa 22, sa 23, sabay-sabay po tayo. Sabi po na binakasalita ng verse number 21, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Verse 22, kayo po, begin. And they will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name not cast out devils, and in thy name not many wonders? Verse number 23, sabay-sabay po tayo, ready, begin. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. At palayan po ang salita ng Diyos, tayo po lagi lumubok, at tayo manalangin, ang maraming Diyos na kila sa lahat, kami po Lord ay nagpupuri po ng papasalamat sa second Sunday ng year 2026, kami po ay nandito para pulihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Nadalanan ko po, O Diyos, na sa amin pong buhay, nakakita niyo po kami na sa taon pong ito, kami po nagiging totoo sa aming pong paggawa sa inyong pong harapan. Kayo po nga nakila, kayo pong umilos sa ating bagong Espiritu, at yun po, Lord, paunahan niyo po yung mga Sunday Schooler po namin, na sa kanila po, Diyos, na murang edad, ay patuloy na mahubog sa inyong mga salita. At ang dalangin ko po, kayo po magbigay ng katagumpayan sa aming paglilingkod sa umaga po nito. Kayo po madakila. At ibang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Ito po ay po. So once again, good morning. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa pagkatay po muli nagkakita-kita at kasama-sama para purihin at sambahin po ang Panginoon sa ating mga buhay. So, nung last Thursday po, nagkaroon po ng tinatawag na celebration ng National Baptist Day. Na tinatawag po ito na dineclare na po ng ating government na bilang pagpapahayag po ng parangal sa mga Baptist, mga Bible-believing Baptist, sa kanilang contribution sa Pilipinas. Kaya naman nung Thursday, yung mga nakasama na doon, actually, iba't ibang mga lugar yung celebration, pero sa Region 3, doon po sa San Fernando ginanap. Tayo naman ay nagagalak sapagkat tayo po ay naging bahagi sa gawain po yun. Kaya makikita yun, sinandami sa ating group, kung ano yung mga nangyari, kaya sa bagay po yan, ang Diyos po ang papuri at masasalamat. So dito mga kapatid, pumunta po tayo sa ating pag-aaralan this morning. Mga kapatid, sa buhay po natin, lagi natin tandaan, minsan maraming mga tao sinasabi nila, Pastor, kami rin po ay naglilingkod sa Diyos. Kami rin po ay nagsisimba. Kami rin po, sabi nila, tumatawag sa Panginoon. But take note mga kapatid, na sabi ng Panginoon, pansinin po natin, ano ba ang pananalita na salita ng Diyos? Kasi sabi ng Panginoon, sad to say, maraming mga tao, hindi sila true worshiper ng Diyos. Hindi talaga naglilingkod sa Panginoon. They're just church goer. Pumupunta lang basta sa simbahan. Pero hindi nila naunawaan, ano ba talaga ang dapat gawin? Kaya nga sabi po ng ating text mga kapatid sa verse number 21, nang sabi dyan mga kapatid, hindi lahat, this is verse 21, sabi niyan, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, sila'y pupunta doon sa aking kaharian. Sino lang yung pupunta sa kaharian ng Diyos? But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Kung hindi yung mga tao, mga kapatid, na ginawa yung kalooban ng Diyos na nasa langit. Ano po ba ang kalooban ng Panginoon? Ng tao'y magsisi. Ng tao'y tumanggap kay Kristo sa ating puso. That is the will of God. That is the first will ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya sabi nga po ng kinanta ng duet natin, di ba? Tinanggap nila ang Panginoon. At sila'y nagbago.
no? At sa buhay natin, no po, nakaranas tayo sa tinatawag na panibagong buhay, no po, na binago ni Kristo. Kaya nga sabi po ng ating kinatama kapatid, no po, na natin napakinggan, pansinin po natin, binigyan tayo ng pribilehiyo ngayon ng Panginoon. Na po, nasabi ng Diyos ngayon, ikaw ay pwede mo na akong paglingkuran sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Kasi nga ginawa mo, sinunod mo ang kalooban ng Ama. Kaya pansinin natin mga kapatid, iba't ibang klaseng ginagawang paglilingkod ng tao. But the question is this, tama po ba kaya ang paglilingkod nila? Na po? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat tingnan natin ano ba ang sinasabi ng Biblia. Ang isang totoong mananampalataya, dapat hindi siya namumuhay sa tradisyon. Alam po ba? Kinaugalian, hindi po. Dapat tingnan natin ano yung magiging basyan natin, salita ng Diyos. Na po kaya sabi dyan, mga kapatid, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Could you imagine, mga kapatid, na po Friday, Saturday, nakita natin sa telebisyon, may kinanap. No, pagsamba doon sa itim na Nazareno. No, could you imagine? Pansinin niyo po yung tao, gano'n siya ka-dedicated, gano'n siya ka-devotion. No po, yung kakapakan niya yung tao, meron siya po, tama ba? Papunasan lang yung tinatawag na ngayon. But could you imagine mga kapatid, kung talaga sa Panginoon, bakit niya hayaan may mamatay? May namatay. Tama? Apat siya tayo namatay. Tama? Suntukan. Could you imagine? Balyahan. Hindi, alam niyo po ba ang Diyos ay Diyos? Hindi siya Diyos ng kabuluhan. Diyos siya ng kaayusan. Sabi naman, yung Panginoon natin, hindi siya Diyos ng kabuluhan. Diyos siya ng kaayusan. Ayaw ng Diyos yung magulo. Tama ba? Pero could you imagine ang tao, nandun, devoted siya. Nandoon gusto siya talaga makalapit sa pagkakala niya na yun ang Panginoon. Sa pagkakala niya, mga kapatid, na kapag nakalapit siya, makakatanggap siya ng blessing. Tama ba? Pero pasilin po natin mga kapatid, yun pa yung kalooban ng Diyos. Yun pa yung kalooban ng Panginoon. Na po kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay talaga sa Diyos. Na po, napakaluwanag na sinasabi na salita ng Panginoon. Kaya sabi niya mga kapatid, verse number 22. Verse number 22. So Joyce, verse 22 na. Na po, nasabi niya, many will say to me, that they, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Nasasabihin nila sabi sa Panginoon, Panginoon, di ba? Kami, pinahayag kita. Di ba? Kami, sabi niya mga kapatid, nagpalayas kami ng mga demonyo, na gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Na po, ito mayroon sinabi, pero sabi ng Panginoon, sino tinatawag ng Panginoon? Na po, kaya sabi sa verse number 23, pasin yung sinabi ng verse number 23, na po, sabi niya dyan mga kapatid, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you work that iniquity. Na po, nasabi ng Panginoon, sino tinatawag ng Panginoon? Baka hindi ako tinawag mo. Baka hindi ako pinangalan mo. Baka hindi dahil sa akin, kaya ka nakapagpalayas na demonyo. Diba? Baka demonyo rin pinagpalayas sa kapwa demonyo. Kasi ganyan yan eh. Diba? Kasi mas malakas na yung evil spirit na nasa kanya, kaya napapalayas niyo yung mga mahihinang spirit. Tama? Naintindihan niyo po ba? Kaya nasabi niya mga kapatid, sabi ng Panginoon, sasabihin ko sa araw na yun, hindi kita kilala. Diba? Lumayas ka sa akin, sabi niya dito, depart from me, umalis ka sa akin. Na po, nasabi niya mga kapatid, kasi niyo po yung pananalita ko, give that word iniquity, na kayong gumagawa ng kasamaan. Na po, could you imagine? Bakit nasabi ng Panginoon, nandoon, dedicated ng tao, nandoon, meron siyang devotion. Kaso, maling pamamaraan. Intindihan niyo po ba? Maling pamamaraan. Bakit? Kasi nga, hindi yun ang kalooban ng Ama. No, kung nasabi ng Diyos, mga kapatid, kaya kapag pag-aaralan po natin, mga kapatid, this year 2026, na dapat makita tayo ng Panginoon that we are a true worshiper of God. Na talagang tayo naglilingkod sa buhay ng Diyos. Na alam natin ang ating ginagawa. Na hindi lang basta tayo pumupunta sa simbahan, umuupo, gumagawa ng mga orasyon, mga kapatid, nananalangin kuno, na po, pero hindi naman talaga totoo. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, pansinin natin, true worshiper versus mere churchgoers. Ano po sinasabi dyan, mga kapatid? Sis, di ba pwedeng lakyan? Yung mga sulat. Nasabi niya, mga kapatid, yung true worshippers natin, nasabi ko dyan, meron po tayong text, John chapter 4 and verse number 23. No po, ano sabi diyan mga kapatid? Na totoo naglilingkod sa Panginoon. Sis, PowerPoint mo. No? Hindi ganyan. John chapter 4
verse number 23. 24. 23 and 24. Sabi niyo dito mga kapatid, sis, pwede mapagilyan. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Pasilin niyo mga kapatid, meron sa inyong pasensya, true worshiper. Sabi sa verse number 23. 23. Sabi niya mga kapatid, darating ang oras, at ito na, mga kapatid, nga po, na ang totoong maglilingkod, nga po, pupurihin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Nga po, yung pag-i-worship nila mga kapatid, ang sabi niya, gusto niya pasadyan true worshipers. Bakit niya pasas na true worshipers? Kasi may mga false worshiper. Mga kapatid, kaya nga sabi ng Diyos, hindi lahat ng tumatawag, Panginoon talaga sa akin. Kaya tingnan natin, nasabi ng Panginoon, a true worshiper, they worship God in spirit and in truth. Pinaglilingkuran nila ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ano bang ibig sabihin ng Espiritu at katotohanan? Na dapat paglingkuran mo ang Diyos, mga kapatid, na hindi mo siya nakikita. Tama ba? Kasi pag nakikita mo, hindi ang Diyos yun. Intindihan niyo po ba? Kasi nga, in-explain niya po dyan, mga kapatid, verse number 24. Ano sabi niya dyan, mga kapatid? Basahin niyo nga yung verse number 24. Verse 24. Basahin niyo nga po. Sige po. Ulitin po natin. Verse 24, ready, begin. Kasi ninyo po yung word ng must. Na kung sabi niya ang Diyos is Espiritu. At ang lahat na nagpupuri sa Kanya, dapat, pag sinabing must, dapat Na po, dapat sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Na po, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. So ngayon, nararapat lamang na ang Diyos dapat sambahin siya sa hindi natin siya nakikita. Tama ba? Kasi nga sabi ng Diyos, pag nakikita mo ang Diyos, hindi ang Diyos yun. Bakit? Kasi nga, hindi natin pwedeng makita ang Diyos face to face. Bakit, Pastor? Bakit hindi natin makita ang Diyos face to face? Alam niyo ba, pag nakita niyo ang Panginoon face to face, masusunog tayo. Bakit masusunog tayo sa sobrang kabanalan ng Diyos? Makasalanan tayo Tama ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, makikita natin ang Panginoon face to face, pag namatay na tayo, pag nandito na tayo sa langit. Ewan ba? Kaya nga sabi ng Diyos, kapag inuulit ko po, kapag ang Diyos mo nakikita mo, hindi ang Diyos yun. Liwanag po ba? Kasi nga, gawa lang po yun ng tao. Tama po ba? Sino gumawa po nun? Sino gumawa? Bigla na lang ba lumito yun? Bigla na lang ba naging anyo yun? Di ba may umukit nun? Tama ba? May nagpintura nun Tama ba? Could you imagine, yung nakita ko sa Facebook, pinutol nila yung, di ba, kasi napuputol yun Parang cold test pa yata. Di ba? No? Yung nabubuo siya. Tama ba? Kinuha yung kamay Yung kamay. Diba? Kinuha yung kamay. Kamay lang yung dala. Putol No po, kasi nga napuputol. Kamay lang yung dala. No po, tapos yun yung pinag-bless niya. Could you imagine? Ang tanong mga kapatid, yun ba talaga ang nais ng Diyos? Yun ba ang maging pananaw natin sa Panginoon, mga kapatid? No po, na kailangan muna natin sabihin natin na mga bagay na ganyan. Kaya nga sabi nila ng ating pinag-aralan pa true worshiper. Yung true worshiper, they serve God, they worship God in spirit and in truth. Pinaglilingkuran nila ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Na kung na dapat sa buhay natin, hindi na kailangan natin makita ang Diyos bago tayo maniniwala. Tama po ba? Kailangan niyo po ba makita ang Panginoon bago kayo maniniwala sa Diyos? Diba ang Panginoon ng tao, ng kaisipan ng tao? To see is to believe. Makikita ko muna bago ko maniniwala. Yan ang sabi ng Panginoon kay Thomas. Di ba si Thomas? Nag-doubt siya sa Panginoon? Hindi. No? Sabi nga ng mga disipulo, Thomas, nabuhay ang Panginoon. Di ba? Ang Panginoong Jesus, nabuhay siya mabuhay. Ay, hindi ako naniniwala. Kasi nakita ko si Jesus Christ, napako Di ba? Napako siya. Hindi ako maniniwala unless makita ko siya at mismo, di ba? Makita ko at makapako yung pinagpakuan. Would you imagine? Doon lang ako maniniwala. Anong ginawa ni Thomas, mga kapatid? Dahil si Thomas nagdududa sa Panginoon, mga kapatid, anong ginawa? Ang Diyos lumitaw sa kalagitnaan ni Thomas. Ano sabi ng Panginoon? Thomas, dito ka. Lumapit ka. Lumapit pa si Thomas Di ba? Pinawakan ng Panginoong Yesus at tinignan nga yung pinagbutasan. Nung nakita mga kapatid na pinagbutasan, nahawakan niya mismo, napaluhod siya. Panginoon at Diyos ko. Sabi niya kay Jesus Christ. Ano po? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Thomas, sabi ng Panginoon, nakakaawa ka. Bakit? Kasi naniwala ka lang nung nakita mo ako. Di ba? Mas mapalad yung mga taong naniniwala pero hindi ako nakikita. Tama ba?
Kaya ang sabi ng Panginoon mga kapatid, yes, na po na sa buhay natin, matanaw natin, makita natin ang Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, doon sa ating pinag-aralan, the true worshiper of God, they worship God in spirit and in truth. Na po, mukha po ito, sa umaga pong ito. Tatulungin ko po kayo, nararamdaman niyo ba yung Panginoon? O kailangan muna natin merong makitang imahe? Diba? Kunwari si Brother RJ, lalagay natin yung taas na kaganyan, nasambahin natin. Di ba walang katumbas na imahe yung Panginoon? Tama ba? Di ba kayo nagtataka, bakit iba-iba sila? May itim, tama ba? May matamos yung ilong, may mahaba yung coat, may short yung hair. Iba-iba eh. Would you imagine? Sa tingin niyo mga kapatid, iba-iba yung image ni Jesus Christ? Iba-iba yung mukha niya? Kung doon pala mapapaisip ka na, ba't iba-iba? Di ba? For what reason? Bakit yun ang iniinput ng ating kaaway ni Satanas? For us, mga kapatid, para ma-confuse tayo. Ayun, pare-parehas lang naman yun. Di ba? Pero sa totoo lang, iba-iba. May mistiso. Di ba? Iba-iba eh. Mga kapatid, na para bang yung mga gumaganap ng di ba? May mga aktor na gumaganap na sila Jesus Christ. Tama ba? No po, aktor lang yun eh. No po, aktor lang sila. Ibig sabihin, binayaran sila para maging silang gano'n. Pero alam niyo ba mga kapatid, sabi nga ng isang aktor, nakikita niya yung kanyang larawan nasa pintuan. Di ba? No? Sinasamba. Nilalagyan ng bulaklak. No po, tapos sabi ng aktor na yun, sabi niya, hindi naman ako Diyos eh. Ginanap ko lang yung katayuan ni Kristo, pero hindi ako Diyos. No po, pero na-misinterpret ng mga tao, mga kapatid, at yun na ang kanilang ginawa, Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kapatid, sa buhay ko ng bawat isa, we must worship God in spirit and in truth. Sambahin natin ang Diyos sa spirit katotohanan. Ano po ba mga kapatid, yung mga tinatawag natin near? Yung sa kabila niya. Magkatapatan lang kasi yan eh. Sis. Wait lang po ah. Tingnan mo lang yung mga kapatid. Sabi niya dito mga kapatid, yung true worshiper, they worship in spirit and in truth. But churchgoers, no, ito lang yung basta sabihin natin na pumunta lang sa simbahan pero hindi na unawaan, they attend church but may not be transformed. Pumupunta sila sa simbahan pero walang pagbabagong nangyayari. Bakit? Kasi nga hindi naman talaga sila totoo. Intindihan niyo po ba? Hindi sila totoo eh. Napakaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ikaw, saan ka? Nandito ka ba talaga para maglingkod sa Panginoon o pumupunta ka lang dito? Pumupunta ka lang dito, umupo ka lang pero wala nagbabago sa'yo. Hindi mo naunawaan. No po, hindi mo sabihin natin na hindi mo napipil yung presensya ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, sa buhay ko ng bawat isa, don't be like churchgoers only. Mga kapatid, dapat nandito na tayo sa tama. Mamuhay tayo sa tama. No po, number 2, sabi niya dito, live for God, both inside and outside the church. Yung totoong naglilingkod sa Diyos, sila nabubuhay sa Panginoon, nasa loob man o nasa labas sa simbahan. No po, kasi may mga mananampalataya, mga kapatid, pag nasa simbahan, Kristiyano. Di ba? Pag nasa labas na ng simbahan, yun, santong kabayo na. Di ba? Santong baboy na. Di ba? Binaboy na. Mga kapatid, naging aso na. Di ba? Yung aso niya, naging ulol pa. O di ba? Kaya yung ginagawa niya, mga kapatid, kalokohan. Hindi tama sa buhay. Kaya nga sabi ng Bible, yung totoong nalilingkod sa Panginoon, mga kapatid, pinamumuhay niya ang Diyos. Nandito man sa simbahan o nasa labas man. No po, pero yung church goer, mga kapatid, may no religion but not relationship. Alam niya may religion siya. Alam niya, sabihin natin may religion siya, kinabibilangan, pero wala siyang tunay na relasyon sa Panginoon. No po, kaya nga lagi yung sinasabi mga kapatid, it's not about religion, it's all about relationship sa Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng tamang ugnayan, tamang relasyon, nang sa ganun mga kapatid, na sabi ng Panginoon, tumatag, tumibay. Dapat alam natin ang ating pinaglilingkuran, amen? Alam niyo ba yung pinaglilingkuran nyo? Di ba lagi yung sinasabi sa inyo, bakit kaya pastor doon sa krus natin walang nakasabit na tao? Di ba? Kasi nga, yung cross na yun, hindi pa rin niya nag-ano ha. Baka kala, nag-ihimalay, kumuha kayo ng banyo, pinupunas nyo. Mga kapatid, hindi ko nagbibigay ng Himalaya. It's just a symbol. Na po, imahe lang yan, mga kapatid. Symbol lang yan. Pero wala siyang tao. Bakit? Kasi nga, hindi na natili si Kristo nakapako. Diba?
Kasi nga mga kapatid, kung ang Diyos na nakiling nakapako, kahihiyan sa Kanya yun. Pero ang sabi ng Panginoon mga kapatid, ang Diyos, no po, kung ikaw nga, sabihin natin na meron kang totoong relasyon sa Panginoon, alam mo, si Kristo, wala na doon. Nasaan siya? Nasa puso mo. Tama? Di ba tinanggap mo siya? Tinanggap niyo po ba ang Panginoon? Tinanggap niyo na po ba ang Panginoon? Amen? Dapat huwag niyo kakalimutan niyo, tinanggap niyo ang Panginoon sa puso niyo. No po? Kaya nga sabi ng kinanta, kung paano yung kinanta nila na ating ibina, di ba? Natanggapin ko siya sa aking puso. Bakit naging in-emphasize sa puso? Kasi nga hindi lahat sa puso. Di ba? Sa bibig lang, muso lang, saan lang, sa isipan lang. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, walang tunay na relasyon. Na ibig sabihin, hindi talaga kabahagi ang Panginoon sa kanilang buhay. No po? Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang kung naglilingkod sa Diyos, they live for God both inside and outside the church. Yung di naglilingkod talaga sa Panginoon, they have religion. They know religion, but they do not have true relationship sa Panginoon. Na po, kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, this year 2026, makita tayo ng Panginoon na totoo tayo sa ating paglilingkod. Totoo tayo sa ating pagsamba. Totoo tayo mga kapatid sa ating pagpuri sa Kanya. Na po, number 3, they seek transformation, not just attendance. Na po, ano sabi ng Panginoon mga kapatid doon sa Romans chapter 12? Romans chapter 12, na sabi ng Panginoon mga kapatid, na dapat sa buhay natin that we must be transformed by the renewing of the blood. Na po, na sa buhay natin na dapat tayo nagbabago. Na po, Romans chapter 12 and verse number 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pansinin niyo mga kapatid, inuulit ko po, ang totoong sumasamba sa Diyos, ang totoong naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ang hanap niya pagbabago. No po, hindi lang basta attendance. Hindi lang tayo tagapuno. Amen? Hindi lang tagapuno. Dapat may nagbabago. Nagtatransform tayo. Ayaw po, pastor, yung nanay ko, nagtatransform siya. Di ba? Lalo na pag nagagalit siya, nagiging siyang maldita. Ay, gano'n. Di ba? Nagtatransform ako sa maling bagay. Pero ito, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, dapat mag-transform tayo sa kabanalan. Nakikita natin day by day habang naglilingkod tayo. No po, yung mga dati natin hindi nagagawa para sa Diyos, ngayon nagagawa na natin. Tama ba? Yung bang nakikita mo, kailangan ko magpuri sa Panginoon. Ay, kailangan ako magdamit na maayos para sa Diyos. Ay, kailangan akong manalangin. Ay, kailangan ako makiisa. Ay, kailangan ako sabihin natin na maging bahagi sa simbahan. Ano ibig sabihin? Nagbabago tayo unti-unti para sa Diyos. Tama ba? Ang tanong, yung buhay mo dati hanggang ngayon, parehas pa rin ba? Parehas pa rin ba? Yung buhay natin dati, nung hindi pa tayo nagsisimba? Sabi ng Diyos, hindi. Ang totoo naglilingkod, makikita niya, may malaking pagbabago. Amen mo ba? Amen. May malaking pagbabago. Sabi niya nga doon, mga kapatid, no po, doon sa 2 Corinthians chapter 5 and verse number 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung mga bagay, mga kapatid na luma, o mga dati pa, lilipas na yun. Sa paningin ng Diyos, ito na ay bago. Diba? Sabihin natin, ang buhay natin. Mga kapatid, nga po, sabi ko nga, inuulit ko po, kung tayo hindi tayo nagbabago, hindi tayo po. Sapagkat ang totoo sa Panginoon, nagbabago. Amen po ba? Kaya nga yung hinihimas-himas natin, di ba? Dapat ngayon hindi na natin hinihimas. Yung pilit natin hinahawak-hawakan, yung may neck, di ba? Yung may neck, dapat hindi mo na hinahawakan yun. Di ba? Neck. Long neck. Loading. Hindi na po. Di ba? Na dapat mga kapatid, hindi na natin nahawakan yun para sa Diyos. Amen? Kasi nga, binago na tayo ng Panginoon eh. Tama ba? Kasi nga, naglilingkod na tayo sa Diyos. Naku, yung mga bad words na sinasabi natin dati, dapat yun hindi na, nagpipigil na tayo. Amen? Amen. Kung dati madamot tayo, dapat hindi na tayo madamot. Amen? Marunong na tayo dapat nag-share. Kung dati palaaway tayo, dapat hindi na tayo palaaway. Di ba? Dapat hindi ka na troublemaker, peacemaker na. Kasi nga bakit? Binago ka na, nag-transform ka na. Binago ka na ng Diyos.
Mga men, kung dati chick boy kayo, dapat hindi na, amen? Isa na lang. Di ba? Dapat ganun eh. Binago na ng Panginoon eh. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, the true worshiper, mga kapatid, may transformation, hindi lang basta attendance. So Joyce, nakakasabay ba? Hindi ka nakakasabay? Sis, yung ano natin, yung isa. Nahirapan ako sa tablet ko. Sabi niya mga kapatid, may no religion but not relationship. Number 3 na tayo. Focus on appearance, not on the heart. Yung churchgoers, yung basta lang nagsisimba, siya nakafocus sa outward appearance. Gusto niya maganda lang sa panlabas. Pero yung puso, di ba? Hindi tama. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, dapat ang pinaka-ayos natin yung puso natin. Kasi nga yung iba mga kapatid, mapanlil lang. Sa labas talaga makikita mo parang, di ba? Pero yung loob naman. Nasabi ng Biblia, parang isang nicho. Na sa labas, kulay puti, maganda, pero yung loob, di ba? Yung pinakaloob, mabaho. Yung pinakaloob, pangit. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, if you are real worshipers sa Panginoon, you seek transformation. Di ba? Dapat nagtatransform tayo. Hindi lang tayo basta nandito. Ano pa mga kapatid? Number 4. The true worshiper are led by the Holy Spirit. Di ba? Puspos tayo dapat ng Banal na Espiritu. Anong puspos ka? Saan ka napupuspos? Banal na Espiritu o Espiritu marumi? Di ba? Evil Spirit. Dapat puspos tayo ng Banal na Espiritu. Di ba? Pag umaawit kayo, napipil niyo ba yung song? Pag umaawit kayo, napipil niyo ba yung kanta? Di ba? Ibig sabihin, you are, di ba, puspos ka ng Banal na Espiritu, naunawaan mo. Nag-i-enjoy kang umawit eh. Di ba? Saan kayo nag-i-enjoy? Di ba? Di ba napakaganda, nag-i-enjoy tayo umaawit para sa Panginoon? Di ba? Pero ito mga kapatid, yung church-goers only, yung basta lang sila nandoon, naglilingkod lang basta-basta, anong ginagawa nila? Open lang spiritual growth or conviction. Wala silang spiritual growth, hindi sila lumalago. Di ba? Wala silang stand. Wala silang sabihin natin na nandoon mga kapatid na talagang puspos sila ng Banal na Espiritu. Kasi alam niyo ba mga kapatid, yung puspos ng Banal na Espiritu, kahit mag-isa na lang siya, magpapatuloy siya. Bakit? Kasi alam niya, ang kanyang ginagawa ay tama. Amen? Isn't it sometimes sa buhay natin may hadlang sa paglilingkod natin? May pipigil eh. Di ba? Masusubukan ka. Nasabi ng Panginoon, sige nga, titignan ko ka kung totoo to. Di ba? Sige, ayan, marami mga balakid. Di ba? Pagpunta pa lang natin sa simbahan, marami ng balakid. Marami ng mga hadlang. Babangon ka ba o hindi? Di ba? Magpiprepare ka ba o hindi? Di ba? Di ba? Minsan, nandoon mga kapatid, no? Minsan, sabi nga ng Bible, mga kapatid, ang una mo magiging kaaway sa paglilingkod mo sa Diyos, mga kasampahay mo. Yung mga kasama mo sa bahay. Maging kaaway bakit? Hindi na lang unawaan eh. O, baka saan ka na naman pupunta? Di ba? Mag-church ako, puro ka lang nasa church. Di ba? Diba? Ito na mga kapatid, kailan ba tayo pumupunta ng church? Di ba Sunday lang naman? Puro ka nasa church. Di ba? Ganun eh. Yung mindset ng tao mga kapatid, yung bang hindi natin yun po yung kaisipan ng tao. Ba't pagdating kaya sa church, ang tao nagagalit? Nagagalit eh. Diba kasi ayaw nila pumunta ka ng church, lagi ka na lang dyan, lagi ka na lang dyan. At may masama pa papunta ng simbahan? May masama pa ba? Wala. Mas masama kung pumunta ka lang sa walang lugar na walang kabuluhan. Pumunta ng barkada, nakipag-inuman, nakipagsugalan, pangit na lugar yun. Pero pagpunta sa simbahan, the best na lugar, amen? Kasi bakit? Maglilingkod ka, magpupuri ka sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, na never natin mga kapatid, na malalagay sa ating puso't kaisipan, na mali ang ating ginagawa, na walang saysay. Kaya sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, dapat nandoon. Puspos ka ng Banal na Espiritu, ng ibig sabihin, alam mo yung purpose mo. Kahit na maraming magsasabi sa'yo, kahit maraming pipigil sa'yo, pupunta ako na simbahan, maglilingkod ako. Kahit minsan o-operan ka pa ni Satanas. Magsisimba ka ba? Ay, dito, kikita ko. Di ba? Ay, dito. Di ba? Bibigyan kita. Sabi ng kaaway natin, Satanas. Diba? Pero kung puspos ka ng Banal na Espiritu, mas pipiliin ko salita ng Diyos. Amen? Dapat hindi tayo nasusimula. Tama ba? Dapat piliin natin ang Panginoon. Ano ibig sabihin? We are led by the Holy Spirit.
Di ba? Holy Spirit po ba o Holy Spirit? Di ba? Baka napipilitan lang. Diba? Sa totoo lang, ayaw ko. Pero, ang kulit ni si Pastor eh. Ang kulit ni Ma'am. Di ba? Ang kulit ni Brother RJ, ang kulit ni Brother Emerson. Di ba? Sige na nga. Di ba? The question is, mga kapatid, Holy Spirit ba o Holy Spirit? Meron yata ako na Holy Spirit. Di ba? Dapat hindi Holy Spirit, Holy Spirit. Puspus tayo ng banal na Espiritu. Amen? Kaya dapat every Sunday excited tayo. Amen? Amen. Excited tayo every Sunday. Siyempre hindi na excited. Awit, pagpapractice, awit ako. No? Pero kanina, kumakabaka ba siya? No? Eh napapansin niya si nanay, di ba? Si nanay. Elsa. Elsie? Si nanay Elsie. Di ba? Napapasunod. Ay, bigyan mo ng mic, para dalawa na kami. Yan, no? Yung nervous niya, pinasa niya. Dalawa sila yung nervous, di ba? Di ba? Pero nandun excited eh. O, di imagine? Di ba? Nanisuwa si Nanay Julie, na-schedule siya. Nay, magsisimba ka pa, Nay? Di ba? Na-schedule kayo na Nanay yan. Do it! Di ba, no? Sisimba pa tayo, Nay? Ay, makakaya naman. Hindi na ako mag-church. Mga kapatid, hindi nakakaya magsimba, amen? Hindi nakakaya umawit sa Diyos. Di ba? Kaya ganun mga kapatid. Tingnan niyo si Tatay Ano, di ba? Sabi ano, nakamike pa, lakas ng boses. Minsan napapauna, minsan nahuli. Di ba? Pero importante doon, nakatayo, amen? Amen. Nakatayo. Yung hawak, mga kapatid, may aawit para sa Diyos. Tama ba? Anong ibig sabihin? Alam natin ang ating ginagawa. Inuulit mga kapatid, huwag niyong gagawin yan dahil sinabi namin, gawin niyo yan. Bakit? Kasi nga, puspus kayo ng banal na Espiritu. Gusto yung umawit. Diba? Gusto yung magpuri sa Panginoon. Gusto yung ba magpuri sa Panginoon? Mga nanay. Mga tatay, gusto yung magpuri sa Panginoon. Ipinapagkandang kumaawit sa Diyos. Could you imagine mga kapatid, nung nag-attend kami ng National Baptist Day, ang dami kumaawit. Ilan yung choir? Diba? Ilan yung choir? Puro yung 700 people yung choir. Nung kumanta sila, para ka ng, diba? Napakagandang tignan. Napakagandang pakinggan. Bakit? Kasi ang dami nila, inaawitan lahat nila ang Panginoon. Would you imagine? Ang gandang experience. Tapos, nandun kami sa basketball court, no? Yung buong convention, no? Nasa kulang 5,000 na ata tayo, no? Kulang 5,000. Umakawit kami lahat sa Panginoon. Would you imagine? Anong mararamdaman mo? You are filled with the Holy Spirit. Kaya nga si Ma'am, binidyo pa nga niya ako nung kumakanta ako. Nakita niyo ba yun? Diba? Kumakanta na masaya. Amen? Diba? Blessed assurance, Jesus is mine. Anong ibig sabihin? Puspos na balas. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin, dapat lagi tayong led by the Holy Spirit. Amen? You know what? Sa buhay natin this year, 2026, patuloy tayong puspusin ng Panginoon. Kaya anong kailangan natin gawin? Makikinig tayo ng kanyang salita. Ano pa mga kapatid? Ano pa yung next verses? Sabi dyan mga kapatid, their lives bear fruit, love, humility, obedience, and forgiveness. Yung true worshiper mga kapatid, nagbubunga sila. Ano yung bunga nila mga kapatid? Pag-ibig, kababaan, pagsunod, pagpapatawad. Amen? Ibig sabihin daw may bunga. No po, may lumalabas sa kanila. No po, yun nga, bunga. Hindi bungang araw. Amen? Tama? Hindi bungang araw, talagang bunga. Bunga ng pagmamahal. Bunga ng kababaan. Bunga ng pagsusunod. Bunga ng pagpapatawad. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, sa buhay natin, kung hindi ka nagbubunga, baka hindi ka totoo. Diba? Kaya nga sabi nga sa inyo mga kapatid, yung fruit of the Holy Spirit, may bunga yan, pag-ibig, kababaan. Kaya sabi nga po sa inyo, magbabago ka talaga. Babaguhin ka ng Panginoon little by little. Aayusin ng Diyos ang iyong isipan, ang iyong puso. Bakit? Kasi matagal tayong na-brainwash. Matagal tayong inalipin ng mundo, inalipin ng bisyo, inalipin ng kasalanan. Pero ang Diyos, kapatid, dahil nga nakilala mo siya, napakinggan mo ang kanyang salita, tinanggap mo siya sa iyong puso, babaguhin ka ngayon ng Panginoon. Aayusin ka niya. Mga kapatid, yung dati mainitin ang ulo, hindi na dapat mainitin ngayon, amen? Di ba? Magkukontrol na tayo. Di ba? Diba? Bala na yung kasunod dito, di ba? Sabi, easy. Di ba? Smile na. Di ba? Kandutan mo niya akong pasipit. Di ba?
Hindi mga kapatid, no, po, sa buhay natin, dapat may pagbabago, may kababaan, may pagpapatawad. Sino pa dito yung may kaaway? Yung kaaway mo, di mo makalimutan. Kalimutan mo na yung kaaway mo, amen? Oh. Tanungin po kayo, sino dito yung may kaaway siya, may kagalit siya, at tagal-tagal na? 19, kopong-kopong pa, hanggang ngayon kagalit mo pa rin siya. Namatay na siya eh. Kasi nga 19 pa eh. Di ba? Ibig sabihin matagal na. Yung bang parang kwento natin, di ba meron tayong nanay dito, sabi niya, ay alam niyo po ba dati, ganito po kasi yan. Yung kwento niya yung kinakauna pa eh. Di ba? Hindi ka na makakapag-move on eh. Kasi pilit mo binabalik, ay nakalipas. Huwag kang bumalik sa nakalipas, tingnan mo yung hinaharap. Ano tingnan mo ngayon? Dapat puno-puno ng pag-asa, puno-puno ng pagpapatawad. Huwag tayong mamuhay sa galit. Amen po ba? Amen. Galit pa po ba kayo? Alam niyo ba yung mga taong galit? Hindi matabihan. Bakit? Kasi baka mangagat eh. Diba? Mabangis. Na po. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ayan mo. Diba? Nay, ayan mo na. Diba? Huwag ka magalit. Ayan eh. Diba? Tayo lahat, diba? Nanay Julie? Ayan mo na, tama? Diba? Ganun lang. Diba? Para bang ang Panginoon? Kasi nag-set ng example yung Diyos dyan eh. Si Jesus Christ. Di ba nga pinagsasaktan siya? Pinagtatadyak siya. Ano sabi niya? Panginoon. Di ba? Ano sabi niya? Patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila alam kanilang ginagawa. Parang ganun din. Di ba? Sinaktan kayo. Yun, patawarin mo sila. Di ba? Wala lang sila sa tamang katinuan. Ano sasabihin mo? Mga baliw lang sila. Di ba? Di ba? Kaya sabi niya, David, hayaan mo. Di ba? Dapat kapayapaan ang ilagay sa ating puso't kaisipan. No po? Ano pa mga kapatid? Ano po yung sa churchgoer natin? Nung basta lang nagsisimba. No po? Worship is often emotional or traditional but not from the heart. Yun nga. Huwag lang tayo puro emotion. Di ba? Dapat nagtatransform. Yung emotional kasi mga kapatid, ngayon emotional. Mamaya-maya, nakalimutan na. Nakuha mo lang yung emotion. Kaya nga sabi mga kapatid, di natin kinukuha yung emotions dito. Tinuturuan namin kayo na salita ng Diyos. Ang pinipid po namin, salita ng Diyos. No po, dahil lapit ka na salita ng Diyos, magbabago ka. Diba? Pero kung emotion mo, yun, yung ay naiiyak ka. Iiyak ka lang sa time na yun. Pero walang pagbabago. No po, traditional, nakaugalian lang. No po, na dapat huwag tayo mamuhay sa traditional. Ang tao, ang dami niyang tradisyon na sinusunod sa buhay niya. Na mali, taliwas sa salita ng Diyos. Diba? Di ka ba magwawalis kung maruming paggabi? Ha? Di ba tradisyon ng tao ka magwalis paggabi? Bakit? Gabi na, bukas na lang. Pagpapabukas mo ang marumi. Imagine, mali ka isipan nyo. Ang sabi ng Bible, kung anong kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Huwag mo na ipagpabukas. Tama ba? Tama, yung kaisipan ng tao yan, di ba? O, kaya ka mamalis ngayon, may yung sing grasya. Di ba? Bukas na. Di ba? Ganun kasing paniniwala, ibig sabihin tradisyon, kinaugalian, kinamulatan, pero malayo sa salita ng na po, kaya sa buhay natin mga kapatid, sabi ng ating pinag-aralan, dapat nakita tayo ng Panginoon na lumalago, tumatatag. Year 2026 na po. Mga kapatid, marami pa tayong tatakbuhin para sa Diyos, kaya sabi ng Diyos, marami pang ipapagawa sa Panginoon sa atin, marami pang ipapadala sa mga pagsubok sa atin, kaya sabi ng Diyos, dapat makita tayong totoo ng Diyos. Amen? Makita tayo totoo. Ano pa mga kapatid yung lasting natin? Ano yung pinakalas natin? Mga kapatid, worship is a lifestyle, not a routine. Na po, yung paglilingkod sa Diyos, ginawa niya ng pamumuhay niya. Sinama niya na sa pamumuhay niya. Di ba? Kasi nga, anak ako ng Diyos eh. Di ba? Kaya ibig sabihin, paglilingkuran ko ang Panginoon, ipapamuhay ko si Kristo. Paglilingkuran ko siya, purihin ko siya. Hindi lang ito basta routine. Ay, naka-schedule ngayon. Dahil naka-schedule, sige na nga. Di ba? Minsan sa mga schedule nyo, minsan gusto nyo, minsan ayaw nyo. Tama ko ba? Tama? O, kunwari, nung sabihin natin pagkatapos ng bakasyon, magkakaroon na ng klase. Ay, makatamad mag-aaral, di ba? Kasi pero naka-schedule eh. Tama? So yun ang ibig sabihin niyan mga kapatid, na dapat huwag lang siya basta naka-schedule. Kung hindi dapat maging lifestyle mo, anong ibig sabihin? Parte na ng buhay mo ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Panginoon, walang kapatid, di lang basta schedule sa inyo.
Kasi minsan sa schedule natin, minsan ayaw natin, minsan mga kapatid, nabubusit pa tayo, minsan mga kapatid, nandun pa, napipilitan lang. Pero kapag lifestyle na ang paglilingkod sa Diyos, parte na ng iyong buhay, buo ang iyong loob. Susunod ka talaga. Bakit? Parte na ng buhay mo eh. Nga po, pero yung mga mere worshipers, mere churchgoer, ano po sila mga kapatid? Sis, yung last natin, yung last. May speak about God, but they don't walk with God. Mukhang bibig nila ang Diyos, pero hindi naman lumalakad sa Panginoon. Imagine, take note, baka minsan, tayo nagiging ganyan, mukhang bibig natin ang Panginoon, pero hindi nakikita sa sarili natin, sa buhay natin. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, maraming mga tao ganyan, mukhang bibig nila ang Panginoon, pero hindi nila pinamumuhay ng Diyos. Tapos, kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, dapat sa buhay natin, ang paglilingkod sa Panginoon, parte na ng ating buhay. Napo, kaya this year, 2026, magkaroon tayo mga kapatid, makita tayo mga kapatid, ng Panginoon talagang tayo naglilingkod sa Kanya na may katapatan. Naglilingkod tayo mga kapatid na nandoon taos sa ating puso, ano man ang mangyari. Amen? Dapat patuloy tayo pupunta ng simbahan. May pinapractice yung mga nanay. Group singing yata ninyo. Ako ay aawit. Yung ba yun? Ako ay aawit. At aawit, magbibigay papuri. Diba? Dapat yun eh. Patuloy mong awitan ng Diyos. Patuloy mong purihin ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Kasi niya, dapat lang siya sa ating buhay na gawin ang mga bagay na yun. Nga po, kaya sana mga kapatid, this year 2026, adalanan ko po, sana makita tayo ng Panginoon. Totoo. Nga po, hindi lang tayo nagiging devoto. Every, di ba? Sabihin natin kamukha nila, nagiging devoted sila, ganun lang. May araw lang. Dapat hindi ganun. Diba? Dapat araw-araw devoted tayo sa Diyos. Dapat araw-araw makita tayo ng Panginoon na tayo naglilingkod, nasusupungan tayo ng Diyos na tayo nagiging tapat. Nasusupungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, nandoon tayo ang ating pagnanais. Pagnanais pa na gumawa para sa Panginoon. Kaya dalangin po sa buhay po ng bawat isa. Patuloy lang tayo sa ating paglilingkod. Amen? Patuloy lang tayo. So ngayon po, tayong lahat dito tumayo. Sige po. Tayo po'y mananalangin this morning. Sige po. Just bow our head, close our eyes. So mga po ito, mga kapatid, may question ng Diyos. Totoo ka ba talaga sa iyong paglilingkod? Naunawaan mo ba ang iyong ginagawa? Sabi ng Diyos, bakit ka pumunta sa simbahan? Bakit ka nag-prepare? Bakit ka naglilihis? Bakit ka nag-aaral? Sabi ng Diyos, nandito pa talaga tayo para purihin siya, sambahin siya sa Espiritu ng Katotohanan. Kasi maraming mga tao hanggang pakita lang. Maraming mga tao, pakunwari lang. Maraming mga tao, ginagawa nila, pero hindi nila alam bakit nila ginagawa. Pero ikaw, ang tanong ng Diyos, ikaw, alam mo ba ang iyong ginagawa? Bakit ka nandito sa simbahan? Bakit ka umaawit? Bakit ka nakikinig? Bakit ka gumagawa para sa akin? Kaya sabi ng Panginoon dapat, alam mo yung purpose? At ang pinaka-main purpose mo, para purihin talaga ang Diyos. Tanong ng Panginoon, lumalago ka ba? Nag-grow ka ba? Sa iyong spiritual, hanggang ngayon di mo naintindihan. Hanggang ngayon di ka lumalago. Ang tanong ng Panginoon, nagbabago ka ba? Hanggang ngayon di ka nagbabago. Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat yung dati mong ginagawa, huwag mo nang gawin ngayon. Bitawan mo na yan, tanggalin mo na sa buhay mo. Huwag mong patuloy na dalhin sapagkat hindi yan kagaganda ng iyong buhay. Kaya sabi ng Panginoon, dapat nagbabago ka. Dapat umaayos ka.